So okay, nagbabalik. Right now, hindi tayo naka-live. Actual video to. Recorded video. So, I'm starting now the recording about for this upcoming fight. Boxing tayo mga boss. Shout out kay Dong Sports PH. I'm not sure kung tama yung pangalan. Pero I've been recently watching your video sa YouTube. So boss, shout out sa'yo. Isa ka sa mga influence. Kaya gagawa tayo ng breakdown sa laban. So yeah, boxing fight upcoming October 12, UK time, Saudi Arabia time. Pero dito sa Manila, madaling araw po siya ng October 13. This super fight will happen at 175 pounds light heavyweight division between Artur Beterbiev, which has the WBC World Boxing Council, WBA World, it's not, WBO World Boxing Organization, and International Boxing Federation, IBF 175 championship title versus Dimitri Shisho Master Bivol, which has the World Boxing Association 175 pound title belt. Nangyayari po ang laban nila sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang approximate time ng start ng main event is 5 to 6 a.m. ng October 13 oras dito sa Manila. So, paano nga ba tayo makakanood dito? May tatlo akong nakikitang paraan. Una, mag-subscribe kayo kay DAZN. Dahil meron siyang pay-per-view na binibenta. Hindi ako sure kung magkano dito, pero sa aking naaalala, it's around 700 pesos. Yung 700 pesos na yun, 1 month subscription na yun sa DAZN. Pwede ka manood ng boxing or any other sports na kinocover nila. Pangalawa, ESPN Plus. ESPN Plus. Yan, pwede ka pwede ka din bumili dyan ng pay-per-view, pero hindi ko sure kung magkano. So, do some research na lang mga boss kung paano nyo mapu-purchase yung ESPN Plus. Pero sa aking pagkakaalala, isa si Sports Manda. Shoutout sa'yo, Boss SM. Boss SM, shoutout sa'yo. Isa ka sa mga nagpo-purchase ng ESPN Plus. So, if happens na disclose mo kung magkano, hopefully naman. Thank you. Ayun. And tong pangatlo, last resort, but I'm not really sure. I can't guarantee 100% kung access o mapapanood nyo. Mamirata kayo. May alam akong website kung saan ka makakanood ng live boxing fight. Pirata or FB Live. But I strongly doubt na meron pa sa FB na magla-live ng laban na yan, dahil kahit 1 or even 30 seconds mo lang ipakita yung laban, tapos ang account mo. Suspended yan or matatanggal yung live video mo. Pero kung ako, bibili na lang ako ng pay-per-view. Most likely sa DAZN, kasi dati bumili na rin ako ng pay-per-view dyan sa mga laban dati ni Canelo, laban ni laban ng mga sikat sa DAZN yan. Bumili ako ng pay-per-view dyan para makanood ng laban. Yun nga lang, mahal na. Pero sa gravity ng laban na to, bibili ako ng pay-per-view nito for sure. Kahit madaling araw pa yan, matutulog ako ng maaga ng Sabado ng gabi. El Partida guys, manggagaling pa ako sa isang event sa October 12 sa Trinoma Ayala, Bushi Road Expo Festival. Right?
So yun, going back to the main topic here. So ano ang aking nahihinuwa sa laban na to? May naiisip akong 2 or more questions. How will this fight goes out? Si Bivol, or tinatawag ko na Shisho, Japanese term as a master, he is too technical. May mga nakikita ko mga breakdown videos sa YouTube na sinasabi, which is tama naman talaga. Ano siya, nagba-bounce yung kanyang paa. Meron siyang magandang footwork, meron siyang napakagandang jab, meron siyang napakagandang punching combination, and marunong at mahusay siyang mag-cut off sa ring. Marunong siyang magbasa ng galaw ng kalaban niya. The moment na ma-figure out niya anong magiging galaw mo, it will be game over for you. Ganon katikas si Dimitri Bivol. Okay? Hindi ko na iisa-isahin pa dahil may mga iba nang naggawa ng video ng breakdown na yan kung paano ang magiging other styles ni Bivol. Pero sinabi ko nga kanina, 2 or more questions ang lumulutang. Mamaya ko na yan babanggitin. Sumagi muna tayo kay Arthur Better Beef. Grabe yung boxing record nito. 20 wins. Lahat 20. Nangyari by knockout. But not really knockout. May iba doon, corner stoppage. May iba doon, referee stoppage. At meron din namang iba doon ng mga boksingero na hindi na-beat yung count. That is why naging KO yun or knockout. Kasi kapag ang boksingero bumagsak at binilangan siya ng referee at itong boksingerong ito hindi di niya na-beat yung 10 count, considered siya as KO. Ngayon, kung in the midst of fight nabubugbog na ang kalaban, tinigil ng referee, that is a TKO. And ang corner stoppage, kung ang isang kunyari sa isang laban after ng matapos sa isang round, and itang si corner ng isang boksingero na di na kaya, sumignal na yung corner ng boksingero nito sa referee na hindi na kaya, hindi na siya tatayo, hindi na siya lalaban for next round. Yon ang corner stoppage. Medyo bulol-bulol, sorry guys, kasi raw video, live video to. So yun, humahaba tayo guys, 8 minutes and 25 seconds na. Kaya itong si Peter Bib 20-0-20 KO, malakas sumuntok. Siya yung klase ng boksingero na pag nakitaan ka na ng butas, nakitaan ka na niya ng weakness at nasira na niya yung depensa mo or yung balance or equilibrium mo, game over ka na. Depende na lang kung super ganda ng conditioning mo, like kakayanin mo lahat ng klase ng bigat ng suntok, andun yung tigas or yung punch resistance mo. Hindi rin tatalab yan dahil ibang breed si Peter Bib. Once masaktan ka nyan, by all means bubugbugin ka na talaga yan. Kaya eto na, i-open up ko na yung 2 or more questions na nakikita ko dito sa laban na to. Unang tanong, kaya ba na ikip ni Dimitri Bivol yung ideal distance niya kay Arthur Better Bib? Like for the very first round, ma-establish agad niya yung jab. Jab is very essential sa kanya. Jab is
Jab will be the main weapon na will be one of the main weapon na magagamit ni Bivol versus Better Bib. Ngayon, yung big question dyan, kaya ba niyang i-maintain yung ideal distance niya kay Better Bib? Pwede naman. But I'm not. I can't guarantee na buong 12 rounds magagawa niya yon. Kasi nga, lahat ng mga boksingero, kahit si Mayweather pa yan, kahit si Devin Haney pa yan, kahit si Andre Ward pa yan, kahit si Roy Jones pa yan, the moment na meron sila makatapat na isang boksingerong nakakasabay sa par ng kanilang galing, maaabot at maaabot ka niyan. This example na lang, Mayweather versus Shane Mosley. Nung laban ni Mosley kay Mayweather, si Mosley that time ay past prime na. Dahil ang prime years niya is nung time na lumalaban siya with the likes of Oscar De La Hoya, Winky Ward, Vernon Forrest, Fernando Vargas, Ricardo Mayorga. 2010 naglaban niya sila ni Mayweather ni Mosley. Pero ano nangyari nung second round? Nasikwat si Mayweather ng mabilis na right straight ni Mosley. 2010 Mayweather, prime Mayweather yun. Kahit sabihin nyo naglaylo yun ng 2008 hanggang first half ng 2009. Prime Mayweather yan, men. Natamaan pa rin siya ni Mosley. 2 beses muntik pang buwagsak si Mayweather, muntik pa matalo. Pero ano nangyari? Nakaraos si Mayweather kasi nga maganda ang kondisyon. Subok na siya sa lahat ng klaseng adversity. Tulad nun sa laban niya kay Mosley. Ngayon ang tanong, bumalik tayo kay Better Bivol. Big question, kaya ba magawa ni Bivol yung nagawa ni Mayweather kay Mosley against Better Bib? Hindi ko alam. Makikita natin yan sa mismong laban. The moment na matamaan si Bivol ni Better Bib ng isa sa mga nuclear power punch niya, hindi natin masasabi kung kakayanin ba ni Bivol yung mga suntok na yon. Panigurado siguro kakayanin yan in the early moments ng laban. Pero meron nga isang part ng laban na kapag yung mga power punches na yun naglaland sa very same spot ng ulo, bodega o kung saan man parte ng katawan, may tinatawag tayong accumulation of punches. Yun. Kapag laging doon tinatamaan si Bivol ni Better Bib, kahit sabihin sa unang tama niyan, kinakaya niya. Pag tumagal yan, again and again, kapag doon tumatama yung mga power punch ni Better Bib kay Bivol, magde-degrade yan. Bababa ang work rate niyan. Hihina yan. Pero depende pa yan. Depende yan kung makikita natin na super ganda ng kondisyon ni Bivol. Hindi natin masasabi yan. Ngayon, sa distansya nga sa sinasabi ko, pag hindi nakip ni Bivol buong 12 rounds yung ganong ideal distance siya kay Better Bib at singit siya ng several times kay Bivol, hindi ko sure kung makakaraos si Bivol hanggang final round. Pero sa most of fans sa atin tiwala na may gilas si Bivol na keep niya yung ideal distance niya kay Better Bib as long as papabor lahat ng advantage sa moment na nandun na sila sa itaas ng ring. Yun yung unang tanong, kung makikip ba niya yung distansya at kaya bang niyang i-absorb ng matagal yung suntok ni Better Bib. Ito ang pangalawa. Si Better Bib is 39 years old. Malapit na mag-40 yan.
Although top tier ang conditioning niyan, at sa mga nababasa at napapanood ko, wala siyang vices or bisyo. Pero yung frequency ng injuries niya this past years and recently, that will be one of those factors na magbibigay ng issue sa kanya the moment na maglaban na sila ni Bivol. Injuries. Naalala ko tuloy yung laban ni Sergio Maravilla Martinez kay Miguel Cotto. Napanood natin yung mga laban ni Martinez dati against Kelly Public, Paul Williams, Julio Cesar Chavez Jr. Lakas dati nun, Sergio Martinez. Pero noon nga, nagkaroon siya ng major injury sa tuhod. I'm not sure that time kasi hindi pa ako masyadong exposed sa boxing noon. Si Martinez, nagka-injury siya sa tuhod and sabi naka-recover na siya dun sa injury before ng laban niya kay Cotto. Pero anong nangyari nung the moment na naglaban na sila ni Miguel Cotto? Lumitaw. Dito, lumabas ulit yung injury niya. Yung tuhod niya, hindi na kaya. Bumibigay na. So, lahat ng advantage from that time, napunta kay Miguel Cotto. And that is why, from the very first round up to the 9th round, natiis ni Martinez. But eventually, bumigay na rin. Yung corner na rin niya ang umayaw. Dahil hindi na nila maksikmura na ina-outbox yung boksingero nila ni Miguel Cotto. Yun. Ngayon, kay Beterbiev, will the same scenario happen to Martinez also will happen to Beterbiev? Like, sa mismong time na maglaban sila ni Bivol, biglang lumabas yung injury niya. And from that time, pwedeng pumabor lahat ng advantage kay Bivol. Maraming nagpipredict si Bivol pwedeng manalo by decision lang. Dahil sa matigas nga si Beterbiev. Dahil sa aking mga napapanood na video sa internet, yung training regimen niya, nagbubuhat siya ng mga barbell. Men, alam ko kung bakit ganun yung ibang mga boksingero, ganun yung training regimen nila. Yung strength nila, pinapalakas nila. Kasama doon yung punch resistance. Best example, si Canelo Alvarez. Nung nasa 147, 154 siya, hindi siya ganun ka tigas. More like ano lang siya, laman-laman. Pero nung umakit siya ng 160, 168, 175, we noticed from that time, nagkakaroon siya ng muscle-muscle. Marami nagsasabi na gumagamit daw siya ng performance-enhancing drugs. May isang time noong 2018, nag-positive siya dahil daw doon sa nakain niyang isang karne. Ang chemical daw na lumabas doon, Clenbuterol. Pero andun nga sa training regimen ni Canelo, nagbubuhat-buhat siya ng barbell. Kaya yung punch resistance si Canelo, grabe. Even GGG kinakaya niya. Diba? Etong laban na to, Bivol, Beterbiev, parang GGG Canelo yung hype eh. Like, marami rin katanungan naglabasan. Kakayanin ba ni Canelo yung suntok ni Golovkin? And we saw what happened. Kinaya ni Canelo. So yun nga, bumalik tayo sa sitwasyon ni Beterbiev. Nalabas na ba ang father time? Kakayanin ba niya na makatagal ng 12 rounds na hindi lalabas yung injury niya? Dahil kapag lumabas ang injury at nag-take advantage si Bivol dyan, lahat ng mga nagpe-predict na mananalo si Bivol by decision, mawawala. Pwede niya matalo si Beterbiev by corner stoppage or referee stoppage. Pag hindi nila nasigmura na yung nakita nilang injury is nag-show up. Yun yung pangalawang tanong. Hindi ko na alam kung ano pang pwedeng maging tanong dyan. Kasi yun lang nakikita ko dyan. Ito pa, pangatlo.
last na to siguro. What if kung ang laban umabot ng decision? Marami nga nagsasabi na mananalo si Bivol by decision. Dahil siya nga is a technical boxer. Technical boxer siya. Si Beterbiev is boxer din naman, pero mas well known siya sa punching power niya. Ang pangatlong tanong, kapag umabot man ang desisyon, magkaroon kaya ng boxing politics shit dyan? Like, kung ang laban ay magiging super close fight, possibly maging majority or split decision yan. What if sa muka, example, muka ni Beterbiev, putok ang ilong at kilay, si Bivol malinis ang muka, pero ang nangyari, nanalo pa si Beterbiev. Maraming magugulat dyan, maraming magre-react dyan. Bakit po, sino pa yung bugbog muka siya bang panalo? Marami na ako napanood na ganyan laban, na kung sino pa yung bugbog ang muka, panalo pa. Pero sa cards is pabor naman. Pero what if sa mata ng mga nanonood, si Bivol lang nanalo pero binigay pa rin kay Beterbiev yung nod? Hindi controversial yan. Diyan napapasok yung boxing politics. So yun yung patlo. So makikita lang natin yan sa October 13, approximately 5 to 6 a.m. ng umaga, Manila time. Ang aking magiging prediction dyan, dalawa. Bivol by split decision, and Beterbiev by referee or corner stoppage. Yun yung nakikita ko dyan. Kayo alam nyo naman siguro kung bakit ganon split decision kay Bivol. Kasi nga magiging super competitive yung laban na yan. Magiging siso ang rounds. Like round 1 si Bivol, round 2 Beterbiev, round 3 Bivol, round, and so on, ganon. Magiging super close fight dyan. Corner stoppage, yun nga sa sinasabi ko kanina, kapag si Bivol ay tinamaan ng power punch ni Beterbiev, initially kakayanin yan. But what if in the later rounds, on the very same spot, tinatamaan siya ni Beterbiev ng power punch na yon, at nangihina na si Bivol, at nakikita ng corner niya na parang may mali na ayaw nilang masira yung career ng boksingero nila, at ayaw nilang i-take risk yung kalusugan ng boksingero. Corner stoppage yan. Pwede nilang i-appeal sa referee na itigil na ang laban, stop the fight. Referee stoppage, pwede na naman. Referee stoppage. Sa referee stoppage na yan, kapag napabagsak ni Beterbiev si Bivol at na-beat ni Bivol yung count natin, nakatayo pa, pero the moment na nakita ni Beterbiev na wala na sa paa si Bivol, na nag-i-spaghetti dance na, wala na yung balance niya, na para nung laseng nung tinamaan siya ni Joe Smith, at gano'n na nangyari, at nakikita ng referee na hindi na tama to. Kapag tinamaan ka pa ng tinamaan ni Beterbiev ng mga unnecessary power punch, no choice si referee, titigil niya yung laban na yan. Hindi ko mape-predict kung anong round, but most likely mid to late rounds yan. I mean, borderline ng mid and late rounds. Mga round 9 yan, round 10, mga ganyan. Possibly dyan matalo ni Beterbiev si Bivol by TKO or corner stoppage. So yun lang. Meron pa akong less than 30 seconds. Tatapusin ko tong video na to in exactly 25 minutes. So here, nandito ako sa Cosplay Mania 2024 Day 2. So shout out sa mga nandito rin, and shout out din sa mga boxing fans na nandito. Ipapakita ko na rin sa inyo na fully support ako sa laban na to, showing this one.
So yun guys, yun lang. Thank you.